Nakatanggap ka na ba ng regalong di mo gusto? Nakakasama ng loob, di ba? Lalo na kapag may inaasahan ka talaga. Pero madalas, kahit hindi regalo, nangyayari yan eh. Nakakatanggap ka ng problema, ng sakit, ng biglang pagkawalan ng kaibigan o kamag-anak. Lahat yan hindi natin pwedeng tanggihan at kailangan nating tanggapin. Hindi lahat ng regalo ay maganda, pero lahat ng regalo may laman. Dapat lang tanggapin natin at intindihin natin kung para saan. Iba-iba ang kahulugan ng Pasko para sa iba't ibang tao. Yung iba, nalulungkot kasi may namimiss silang mga tao. Yung iba, medyo gipit. At yung iba naman, may pinagdaraanan. Pero sana, maisip din natin na kahit ganun, maswerte pa rin tayo kaysa sa iba. Maisip sana natin na buhay pa tayo. At kahit na anong problema, may pag-asa pang masolusyonan. At yung pag-asa na yan, mas mahalaga kaysa sa kahit na anong regalong matatanggap mo ngayong Pasko. Allen Villacarlos po, Happy New Year sa inyo! Gusto ko lang pong ipaalala sa inyong lahat na ang bagong taon ay napakagandang pagkakataon. Pagkakataon para mag-get together, mag-celebrate, at higit sa lahat, magbago. Baguhin natin yung hindi maganda nung nagdaang taon. Yung mga bagay na maganda, pagandahin pa. At yung mga bagay na wala na tayong magagawa pa, tanggapin na natin. Sana, sama-sama at sabay-sabay po nating harapin at kayanin ang mga darating pang pagbabago. Mula sa aming pamilya, Villacarlos Family, Happy New Year sa ating lahat. May mga bagay na hindi natin matatakasan, kagaya ng problema. Yan, kakambal na yan ng buhay yan eh. Pag dumarating ang problema, madalas, nakasimangat agad tayo, diba? Pero minsan, may mga problemang parang nagpapaganda pa ng sitwasyon natin eh. Kaya minsan, para maiba lang, salubungin naman natin ang problema ng nakangiti. Para kahit hindi siya makakatulong sa atin, at least hindi tayo nakasimangot. Madalas sa pagngiti pa lang nasolve na natin yung kalahati ng problema natin. Kaya kahit may problema o kahit wala, smile ka lang ng smile. Napansin nyo rin ba na sa dami ng friends natin sa social media, iilan lang doon yung talagang nakakakilala sa atin. Yung tipong magsasabi ng totoo kahit masakit. O yung mag-aalala at gagawa ng paraan para tulungan tayo kapag may problema tayo, di ba? Importante na alam natin kung sino yung mga tunay na kaibigan natin na maaasahan. Hindi yung aasa lang tayo sa mga tao na akala lang natin ay kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan, mahirap hanapin, mahirap iwanan, at imposibleng makalimutan. Lahat tayo may responsibilidad sa buhay at habang nagkakaedad na tayo, nadadagdagan yung mga responsibilidad natin. Nung mga bata pa tayo, diba? Ang trabaho lang natin, magligpit ng higaan natin, maglinis ng kalat, mag-aral ng mabuti. Pero pag nag-asawa ka na, pag nagkaanak ka na, doon parang dumadami ang problema natin. At minsan, di na natin malaman kung alin doon yung uunahin natin. Pero kahit ganon, ang dapat lang nating isipin ay walang malaking problema. Ang buhay, binubuo ng maliliit na problema. At kung maliit, kayang lutasin ng maliliit na solusyon. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipag-unahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Hindi maiiwasang may pumuna pag may tinulungan tayong iba. May maganda ka nang ginawa, pipintasan ka pa. Minsan tuloy, nadadala ka na. Pero sana wag nating pansinin pa ang mga ganitong salita. Wag nating hayaang pigilan nila ang kagustuhan nating makatulong para maging daan sa ikabubuti ng iba. Hindi mahalaga ang tingin sa atin ng mga namumuna. Ang mahalaga, yung saya at pasasalamat nung natulungan natin. At yung ngiti na nakikita natin sa kanilang mga mata. Sa panahon ngayon, napakahirap ng magtiwala. Minsan nga, kilalang kilala mo na, lolokohin ka pa. Yun ang masakit.
Yun ang mahirap makalimutan. Kung nasira mo ang tiwala ng isang tao, dapat pagsikapan mong mabawi ang tiwalang yun. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para malinis ang pangalan mo. Dahil kung hindi, habang buhay kang nag-aalala, hindi mababayaran ang mapayapang pamumuhay. Aanhin mo ang pera kung habang buhay at buong buhay mo, kakabaka-baka. Mahirap baguhin yung mga nakasanayan na kung ano yung kinaligahan mo, malamang yun din ang magiging direksyon ng buhay mo. Hindi pa rin naman yan nababago ngayon. Ganyan pa rin ang mga bata. Kung gusto natin silang lumaki ng tama, ngayon pa lang, turuan na natin sila. At ang dapat alalahanin nating mga nakatatanda, mas madaling magturo ng disiplina kung sa ating unang makikita. Minsan may mga pagkakataong nagkakamali tayo sa pagkakakilala natin sa isang tao. Yung akala nating tahimik, sila pala yung maraming gustong sabihin. Yung akala nating hindi gagawa ng maganda, sila pala yung makakatulong sa atin pagdating sa problema. At minsan, kung sino yung akala mo na manloloko sa'yo, sila pala yung mapagkakatiwalaan mo. Kaya nga dapat, matuto tayong huwag manghusga kaagad. Kilalanin muna natin ang isang tao bago natin pag-isipan ng kung ano-ano. Minsan, may mga nangyayaring hindi inaasahan. Kaya pakiramdam mo, wala ka na talagang magagawa. Natanggal ka sa trabaho, nagkasakit ka, o nalugi yung negosyo mo. Ito yung mga panahong tingin mo, wala ka na talagang pag-asa. Pag nangyayari to sa'yo, dapat isipin mo, pagsubok lang to. Dumadaan talaga, pero malalagpasan ko to. Tandaan natin, kapag may nawala, may kapalit. Pag may umalis, may bumabalik. At pag may nagsara, may nagbubukas. Lahat ng problema, may solusyon. At lahat ng simula, ay may wakas. May mga maling desisyon ba kayo sa buhay na pinagsisihan nyo? Ako parang marami eh. Yung mga desisyon na hindi lang ako naaapektuhan. Yung merong nadamay na ibang tao. Mas madali kasing tanggapin kung tayo lang eh, kasi desisyon naman natin yun eh. Kaya lang, hindi ganun sa totoong buhay. Madalas may ibang nadadamay, may ibang nasasaktan, kaya tuwing may kailangan tayong pagdesisyonan, kahit maliit o malaking bagay, dapat hindi lang sarili natin ang iniisip natin. Dapat isipin natin yung kapakanan ng lahat ng tao sa paligid natin. Madalas nagsisimula tayo sa magandang intensyon para sa mahal natin sa buhay, pero hindi dapat natatapos doon. Ang magandang intensyon dapat may kasamang aksyon. Magandang intensyon, mabilis na aksyon, at malinaw na komunikasyon. Pag yan ang nagsama-sama, kahit ano pa ang problema, siguradong maayos yon. Bawat isa sa atin, iba-iba ang pinagdaraanan. Madalas para tayong lumalangoy pasalubong sa agos. Pero tandaan nyo, may hina lang ang nagpapaanod. Kahit gaano kalakas ang agos, kung gusto mong makaligtas, kailangan mong lumaban. Langoy lang ng langoy. At pag nakaahon ka na, dun mo malalaman kung gaano ka katibay.